Kagaya nung sinasabi ko sa iyo, may 10 panukalang batas ako na inihain simula pa lang ng 19 Congress Gen. Yung bang panukala ko na may baba ang kuryente sa ating bansa, hindi importante? Welcome back po sa Philinfo TV. Napakaganda po ng ating background. Ganyan po kaganda ang mga tourist destination dito sa Pilipinas. Kaya suportahan po natin. Yan po ang Puerto Galera White Beach. Sa Oriental Mindoro po yan. Pasyalan po ninyo yan. Bawat punta nyo po sa mga tourist destination dito sa ating bansa, ay marami kayong natutulungan ng mga tao dyan. Mga nagninegosyo at mga nagtatrabaho. Kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, paki-subscribe na po and hit the notification bell para lagi kayong updated. And paki-like and share na rin po ang ating mga video para maraming makapanood. Okay, so natutuwa po tayo dahil suportado po ng liderato ng Iglesia ni Cristo ang panawagan na huwag ituloy ang impeachment. At makikiisa di umano ang mga Iglesia ni Cristo sa mga rally para manawagan na tigilan or pigilan niyang impeachment. At meron din nung napaka-importanting panukalang batas si Kong Marcoleta na hindi pinapansin ng Kongreso, ng liderato ng Kongreso, na kung sana ay makakatulong sa napakaraming Pilipino. Ano nga ba ito? Sige, panoorin po natin. Kong, siguro po ay kahapon pa namin tinalakay, kayo ho siguro ay makunan din po namin ng opinyon ukol doon sa naging pahayag namin at tinanggap po naming tagubilin na ang Iglesia ni Cristo, Kong, ay naghahanda po para magkaroon ng rally para suportahan na naging pahayag ng Pangulong Bongbong. Ang naging opinion po niya na no to impeachment, Kong. Palagay ko, isang napakagandang tugon yun din, hindi ba? Sapagkat alam ko naman, ang Iglesia ni Cristo ay palaging nakapanig lang sa tama. At so, kagaganda ng ating bansa. Lalong-lalo na kung ang ibubunga nito ay yung pagkakaisa. Di ba, Jen? Dahil sa aking palagay, ay tama naman siguro yung naging opinion ng ating Pangulo, Jen. At huwag na tayong lumayo doon sa kanyang sinabi na walang mangyayari namang mabuti dyan. Di ba? At walang ni isang buhay ng isang Pilipino ay hindi naman may improve kapag kaya na ipinagpatuloy nyo pa. Masisira ang For buhay. what? Sabi pa niya, di ba? Para saan? Yung tanong na yun ay nakikita niya na Rhetorical question yun, Kong, ano? hindi naman siguro kalabisan na kahit naman sabihin nating opinion yun, hindi naman, sabi nga natin, hindi naman galing sa isang karpintero lang. Hindi sa pagmamaliit ng mga kababayan natin. Hindi nang galing yun dun sa, lalong-lalo na hindi galing sa sabungero din, ano? Galing sa isang nagkataon ay pinakamataas na leader ng ating bansa. Opo. Pagkatapos yan ay hindi kakikibo. Para may ginawang manifesto yata, Jen. Totoo po. Yung manifesto of support, nasabi hawak ko kanina, ano ha? Pumunta kasi sila sa Malacanang Opo, kahapon. Pero bago nyo lang tanungin itong dala kayo ng manifesto, Kong, isang ano lang, kayo po, sabi nyo nga ay halos 20 taon na po sa Kongreso. Ano bang epekto kapag meron tayong tinatalakay ukol sa impeachment ko? Kasi sabi, di ba, parang nahihinto ang Kongreso, ang Senado. Ano ba nangyayari kapag nagkakaroon po ng impeachment proceedings ukol dito, Kong? Kakain yan ng napakalaking panahon, Jen. Doon lamang sa pagsusuri kung ito ay nasa wastong forma, magdidinggin yan ng Justice Committee. Pagkatapos niyan, ay pagdidibatihin kung may substance o hindi, di ba? May substance o wala. Yan ay gugugol lahat ng panahon. Sa makatid, kung napakaraming importanteng mga panukalang batas na dapat sanang unahin, mabibinbin yung mga yon. Kagaya nung sinasabi ko sa iyo, may 10 panukalang batas ako na inihain simula pa lang ng 19 Congress Gen.
Napakarami palang panukalang batas ni Kong Marcoleta. Nakikipag-unahan pa ako eh. Yung makakuha ka man lang ng isang mababang numero. Oho. Pangarap mo na halimbawa, yung 10 bills mo ang number niya ay 50 to 60 halimbawa. Ibig sabihin nun, mati-take up ng mas madali. Kesa sa halimbawa, nagpakahuli-huli ka, ang number mo na ay 1,590 halimbawa. Opo. Yung pyesa mo. Malayo na bago ma-take up yung ano mo, yung panukalang batas mo. Kaya nakipag-unahan nga ako eh. Opo. Siguro kung di ako namamali, nasa 100 nung makipag-unahan kami. So halimbawa, meron kang yung number ng bill mo ay 100 hanggang 110. Dahil magkakasunod na ipinail mo yun eh. Opo. Wala man lang na-take up. Ah. Siguro merong isang na-take up pero parang pinasadahan lang. Oho. Ngayon, Dinivert kasi kung yung panahon ng Kongreso eh. Mga panahon ng mga kongresista napunta sa pamumulitika. Yan ang problema. Ayan, wala nang mga naipasang mahalagang batas. Katulad ng isang panukalang batas sana ninyo, yun para mapababa ang kuryente. alin ba yung mas importante? Yung bang panukala ko na may baba ang kuryente sa ating bansa, hindi importante. Napakaraming kababayan natin Napaka-importante yan ko. ang Opo. makikinabang dyan. Hindi lang karaniwang mga household yan. Oho. Lalong-lalo na yung mga negosyante na gusto nilang magtayo siguro ng negosyo sa ating bansa. Tumayo ang maraming pagawaan, maraming pabrika, sapagkat pagka bumaba ang kuryente, may inganyo sila dyan ng mga pital. Oho. Dagdagan ang kanilang mga puhunan na dito ilalagak sa ating bansa. Oho. Pagka ganun na nangyari, yung manufacturing sector natin dyan ay sisigla. At para mo nang nakita, talagang pati ekonomiya natin ay yayabong talaga. Bakit hindi? Paano mo ngayon pagtatalunan yun? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Oho. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Oho. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Nako. Ginagawa mo lang may kwenta. Sabi niya kong stormy na teacup daw. So, maging sa Senado ko, ganyan din po mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos yun sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa, mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacanang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na ko, tama-tama, nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, pero nabasa nyo na siguro yung kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa sila ng manifesto, pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So, yung manifesto, wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na naukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganun ko. Ito, may mga binabanggit. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin Ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. O, paano yung pangalawang Pangulo? Hindi mo ipagtatanggol? Oo nga, no?
dapat ho, Ang kasama pangalawang yun. Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Oho. Ibig mo sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung Panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawa, Yung kaperahan kasi ngayon kong nandun sa Pangulo at sa pinsan niyang Tambalustay. Ito mga kongresista natin, kailangan ng pera ngayong darating na halalan. ang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas. Ayun na hindi mo igagalang. Hindi mo ipagtatanggol. Ito ko, may paliwanag Nelson, di ba? Hindi, teka muna, tatanungin mo muna. Tinatanong ko. Yung ba hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol? Baka sa paliwanag ko masagot. Ito, babasahin ko lang ko, baka masagot Ang sabi doon sa yung titulo na yon, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi naman Mukhang wala. pinagbabantaan ng Pangulo dyan Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung giyagasin? Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo, wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. Kung anong klaseng manifesto yan? Walang pera kong doon sa Vice President Kaya hindi nila isinali. Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Baloni. Walang laman, hindi ba? Oho. Ay, tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito, tingnan natin ko. Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Paghahari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Itong mga congressman makinig kayo sa sinasabi ni Kong Marcoleta. Napakaganda ng punto niya dito. Kung maintindihan ninyo to, isaksak sa mga kokote para maintindihan nyo mabuti. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa yung Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? Ami Elias din ba yan? Wala kong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintin... Karapali Luwalhati. Yun, Karapali luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Ako, papakontem ka ni Paduano. Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Oo. Kung siya'y namatay.
Meron kayang may produce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Oho. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Plaridel. Plaridel. Oo nga, Bulacan. Di ba? Oh, sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo? Ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magdalo. Magdalo. Yan. Oh, PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Oho. Kung meron siyang passport, Magdalo group, baka may makuha. kung meron siyang, ano yung TIN? Tax. Tax identification number. Opo. Baka panahon nila, sedula pa. Oh. Kasi pinunit nga nila tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong... pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin. Kokoy po. Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Nakakalungkot talaga na basta sa ngalan ng pera, nagbabago ang lahat. Kahit yung mga matatalinong kongresista, nagbobobobobohan para lang tumugma doon sa narrative nila na si BP ay corrupt. Kahit isang tabi na nila yung katotohanan, na mga aliases lang o nom de guerre, yung mga nakapangalan doon sa resibo. Yan. Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo sa totoo lang. Nako. Anyway, Kong, ito yung deklarasyon ng supporter pala. Ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Yung hindi pala, kasi sa titulo pa lang, ay talagang specific po. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May problema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... Ang pinag-uusapan natin dito, May problema ko kay BBM ngayon. Yung hindi siya nagpapa-drug test at yung halos 1 trilyong piso na nawawala. yung sinabi ng Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinyon na yon. Sapagat importante yun Oho. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Ayan. Bakit wala sa manifesto yon? Sana man lang, the House of Representatives, is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We're 100% conscious about the problems faced by the country today. Oho. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Di ba? Wala yun, Dukong. Ngayon, binanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Oho. Mukhang wala yun, Sana Kong. sasabihin nila ganito. Yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas,
isa lang pong impeachment ang ipapile sa loob po ng 1 taon. So yung pangalawa po, baliwala na yon. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Kong, sabi ni Direk, higop lang daw ulit kayo ng kape ha. Meron tayo. Kong, mukhang ang nangyari the opposite. Mukhang ang nag-invite sa meeting at ang nag-preside si Tambalustay. Para siguro i-brief nila si BBM, natutuloy sila sa impeachment at mali yung sinasabi ni PBBM na wag ituloy ang impeachment. Kasi mukhang hindi naman si BBM ang leader ngayon eh. Hindi yata siya ang presidente. Mukhang si Tambalustay ang presidente natin. Ang buwibisita sa mga... Bisita ba sinasabi? Ang buwibisita sa mga AFP generals, si Tambalustay, hindi si PBBM. Hindi makontrol ni BBM ang mga congressman, lalo na si Tambalustay. So mukhang hindi si PBBM ang nagpatawag sa meeting sa Malacanang. Mukhang pinuntahan siya ng grupo ni Tambalustay. Okay, hanggang dito na lang po. Kung inyo nagustuhan ng video na to, paki-like and share naman po para mapanood ng iba. Salamat po.